Sa puntong ito, kausapin po natin ang News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, gaano kalakas na ulan at hangin ba ang dala ng Super Typhoon Nando? Hello, good afternoon, Sir Lord. Yung bagyo nating si Nando ay nasa Super Typhoon category nga. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa around 215 kilometers per hour yung kanyang average na lakas ng hangin, o yung tinatawag natin maximum sustained winds. So ito po ang si Bagyong Nando ay meron ding tinatawag na bugso, yung gustiness nito, umabot pa sa ito yung mas malalakas na hangin niya na umabot pa sa hanggang 265 kilometers per hour. Usually yung ganyan kalalakas na hangin is yung mga hangin na nararanasan natin malapit doon sa mata o yung malapit dito sa eyeball nito. Pero nonetheless, ito po, medyo malawak yung ating sirkulasyon ng bagyo. Mayroon tayong mga malalakas na hangin din na incrementally, bumababa naman yan, pero malakas pa rin po yung ating hangin. Ramdam din po yan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, dito sa Metro Manila. Kung mapapansin nyo sa mga lumalabas nga o nasa labas ng bahay, meron tayong minsan breezy o kaya tumitigil naman yung ating hangin, pero minsan meron din tayong gusty winds. Ito naman yung ating epekto ng habagat o southwest monsoon na malayo sa mismong bagyong si Nando. Meron tayong indirect effect ng enhancement ng ating habagat. So nag-extend yan hanggang Mimaropa at particularly sa western section ng Visayas. So yun po yung mga areas na malayo sa gitna, pero meron din tayong lakas ng hangin dahil nasa hila nitong bagyong si Nando sa ating habagat. Maliban dyan, usually yung ating mga areas na medyo malapit sa gitna, meron din tayong mga torrential rain, so yung higit 200 millimeters na pag-ulan. Usually ngayon, ito yung mga pag-ulan natin na malalakas, concentrated dito sa malapit sa gitna nito. So yan po ang mga areas ng Babuyan, Calayan Group of Islands, and then itong area ng Batanes and Northern Luzon, particularly itong Ilocos Norte, Cagayan, and Abra and Apayao. So mababawasan yung ating mga pag-ulan din dito sa baba dahil mas malayo din tayo sa gitna. Pero again, meron pa rin tayo mga, particularly dito sa western section, meron pa rin tayo mga possible na malalakas na pag-ulan dyan dahil doon sa papasok na hangin naman mula dito sa bagyong si Super Typhoon Nando. Sa ngayon, yung kanyang eye wall or yung mga isla o isa sa isla dyan sa Babuyan ay pumasok na doon sa kanyang gitna or center. So, considered na as landfall. Antayin na lang natin yung official data ng pag-asa dyan dahil usually radar ang ginagamit natin para sa pinaka-accurate na location ng ating center or gitna ng bagyo. So, Alvin, antayin natin official time para sa landfall nito. Yung sa loob ng mata, Alvin, baka di ba merong isang strange na nangyayari na akala nila ay parang payapa na at maganda na yung panahon sa loob ng mata, no? Pero yung 50 kilometers, Alvin, gaano kalapad yan? Bigyan mo kami ng idea. At yung 50 kilometers sa pagdaan, halimbawa sa isang area, mga gaano o ilang minuto o oras ang ano nun? At gaano nga ba kabilis itong si Nando? Ito kasi bagyong Nando, naglalaro yung kanyang speed ng 10 hanggang 15 kilometers. So, yun yung pagkilos naman yan ng kanyang gitna or mata. So, usually, pag ganito kalawak yung mata natin, tumatagal yan usually ng mga 15 to 15 minutes, depende nga sa lawak. Pero ngayon, medyo wide yung ating eye wall. So, more than mga 1 hour siguro. So, yung usually yung gitna or yung mata natin or gitna ng bagyo, calm yan. May mga chances nga na akala natin tapos na yung bagyo pero napagitnaan pa tayo. So may experience na ako niyan dati na dumaan sa gitna yung bagyong Frank ng 2009 pero 2009 na tayo. So sobrang eerie. Naging tumatahimik talaga sin from super strong winds na halos tagilid na yung takbo ng ulan, biglang mawawala. And then after mag-pass yung bagyo, so usually nagiging kampante yung mga tao or tapos na dumaan na yung bagyo. Pero yun nga, since nasa gitna tayo, meron pa another round yun or another part ng eye wall, isasabit ulit. So again, bigla na naman lalakas yung ating hangin. So double ingat pa tayo dun sa mga areas na dadaanan ng center ng gitna. So hindi pa tapos yung pagdaan itong bagyo. So ngayong araw, yung ating pinakamalalakas na hangin and ulan, particularly dito sa itas na bahagi ng ating bansa, doon natin mararamdaman yung peak ng effect nitong bagyong si Nando. Lawak. Pero Alvin, kailan natin aasahang gumanda-ganda ang takbo ng panahon? Itong si Nando, moving up, papunta dito sa Luzon Strait ngayong hapon hanggang gabi, possible tomorrow morning is malapit na yan dito sa ating boundary. And afternoon or tanghali, maaaring nasa labas yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung peak ng ating conditions right now, yung ating nararamdaman ngayon dito sa extreme Northern Luzon and Northern Luzon,
So gradually naman, mababawasan yung effects or yung mga hangin nito, usually mamayang gabi or pag mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Kung papansinin niyo itong ating satellite image, mostly covered tayo ng mga kaulapan and mga malalakas na hangin dito sa Northern and Central Luzon. Itong eastern section ito, compared sa mga nasa west, less yung ating mga pagulan dyan. So bukas, mas mababawasan pa yan. And then habang lumalayo, itong bagyong Nando bukas, mababawasan din yung effects ng mga, una natin mararamdaman yung gradual improvement ng or pagbawas ng wind speed o yung lakas ng hangin na nararamdaman natin. Yan yung ating mararamdaman muna and then yung ating mga pagulan. So for tomorrow, by Wednesday, clear na tayo sa damaging winds nitong, well actually mamaya pa lang or mamaya pag nasa malayo na yung gitna nito, magiging clear na tayo sa damaging and malalakas na hangin ng dulot itong bagyong Nando. By Wednesday, medyo malayo na yan sa atin. Wala na tayong makikitang direct effect sa ating bansa. Pero bukas, kasi medyo malawak yung bagyo natin, kung papansin nyo itong ating satellite image, ang laking bilog natin o yung circulation itong bagyong Nando. By tomorrow, if nasa labas na yan ang ating PAR, meron pa rin niyang effect sa atin, yung ating rain bands, yung outer rain bands, at inflow ng habagat. Mostly, ito na lang western section ng Northern Luzon, Ilocos Region, and extreme Northern Luzon. So may effect pa yan bukas, by Wednesday, wala na yung magiging direct effect sa atin. Pero, meron tayong isa pang babantayang sama ng panahon. Nandito naman yan sa may East Philippine Sea, isang low pressure area. So may possibility ang lumakas. And or by weekend or before weekend, meron tayong possible na tawaging bagyong Opong. So another bagyo po ang ating inaasa. Medyo nakakatakot yung mga nagsisimula sa letter O na mga bagyo. May mga trauma na kami sa ganyan. At tandaan natin, yung Ondoy, September din bumanat yun. Diba? Alvin, kwento mo sa amin, ano ang meron? Perfect storm, kitang-kita natin yung linya, yung track niya, no? Na talagang walang humarang, straight dagat talaga galing. Ano ang kondisyones na meron ngayon sa mga nakapaligid para makakreate ng perfect storm na ganyan kalupit? At bibihira kasi yung mga bugso na halos kasing lakas rin yung speed mismo ng hangin, di ba? Alvin, tama ba? Lord, si Nando kasi dumaan dito sa East Philippine Sea, which is notorious sa pagpapalakas ng bagyo. Usually, itong East Philippine Sea, dahil sa ating tinatawag na ocean currents na tumatama dito, generally warmer to, considered sa mga ibang sea natin dito sa Pacific. So pag dumadaan dyan yung bagyo, usually talaga nagkakaroon tayo ng paglakas. And then itong si Nando, nagkaroon pa ng tinatawag natin rapid intensification. At ito mapadalas yan, Lord, dahil meron tayong pag-init ng klima rin. So kung mapapansin, lumalakas yung ating mga bagyo. So, dahil walang sinayarang landmass yan o lupa papunta sa atin, nagkaroon tayo ng generally trending na paglakas nito. Yun nga, meron pa tayong rapid intensification. And then umabot nga tayo sa super typhoon category. At right now, yan, nananalasa ngayon. Yun nga, international name yan. Ano rin, parang Tagalog or parang wikang Filipino rin yung international name. Given din natin yan for the WMO na international name. So ngayon nga, rumaragasa. Ito pong si Typhoon o Super Typhoon Nando dito sa itaas na bahagi natin. Sineryoso niya ang pangalan niya. Anyway, maraming salamat at ingat sa mga kapatid natin sa norte. Ang ating News 5 Weather Frontliner. Thank you sa oras mo, Alvin Pura.